Nagbukas ang pelikulang ito sa isang lalaki na nagngangalang Frank Vega. Maraming paghihirap ang naranasan ni Frank sa kanyang buhay, partikular na bilang isang veterano ng Vietnam War. Patungo siya sa kanyang negosyo isang araw nang makakita siya ng dalawang mga siga na nag-iingay sa bus. Ito ay nagpaalala sa kanya ng kaunti sa kanyang mga naunang taon ng pagiging simple na ginugol kasama ang kanyang mga magulang. Ang pinakamasamang bahagi ay kinailangang maglingkod si Frank ng buong 10 taon sa digmaan sa Vietnam. Paglaki niya, nagkaroon siya ng syota at nangako sila na magpapakasal pagkabalik niya mula sa digmaan. Sa kanyang pag-uwi sa wakas, natuklasan niya na ang kanyang kasintahan ay naka-move on na, nagpakasal na sa iba at may 2 anak. Si Frank, na broken-hearted, ay nagpa siya na mag-apply sa Police Academy sa paniniwalang makakatulong ang kanyang karanasan sa militar. Sa kasamaang palad, siya ay tinanggihan. Ginugol niya ang karamihan ng kanyang buhay sa pagbebenta ng mga hotdog dahil hindi siya makahanap ng trabaho saan man. Naitaguyod niya ang kanyang sarili sa pamamagitan lamang ng pagbebenta ng mga hotdog, ngunit pagkatapos ay nasira ang lahat. Nawala ang halos lahat ng customer ni Frank nang dumating sa bayan ng isang makabago at magarbong truck ng hotdog. Ang tanging pagpipilian niya ay maging isang palaboy, tumira sa mga lansangan na walang permanenteng tirahan o trabaho, tiyak na isang mahirap na pahinga para kay Frank Vega. Tayo'y magpatuloy at mag-fast forward sa kasalukuyan. Nasa bus ang 2 sigang lalaki na ito, nag-iingay at tinatangkapang saktan ang isang matandang lalaki. Si Frank ay namagitan, iniligtas ang lalaki, at binigyan ng matinding pambubugbog ang mga makukulit na bata. Kinuna ng ilang tao sa bus ang buong kaganapan sa kanilang telepono at ipinost ito sa social media. Biglang sumikat si Frank matapos mag-viral sa internet ang kanyang walang pag-iimbot na kawang gawa. Siya ay tinaguri ang badass at lahat ay nakilala siya bilang kamangha-mangha. Maging ang mga t-shirt at graffiti na nagtatampok sa kanyang mukha ay nabuo. Hindi lang iyon, nilibot pa siya ng mga pulis sa bayan. Itinampok si Frank sa isang talk show matapos silang makatanggap ng imbitasyon ng kanyang ina. Pagkaraan ng 3 buwan, malungkot na namatay ang kanyang ina, naiwan siya kasama ang kanyang bahay at isang aso. Dito magsisimulang maging kawili-wili ang mga bagay. Si Klondike, Washington, na kaibigan ni Frank at kapwa veterano sa Vietnam, ay lumipat sa kanyang bahay at binigyan siya ng USB flash drive. Inilagay ni Frank ang flash drive na ito sa isang ligtas na lugar para ingatan ito kahit na wala siyang ideya kung ano ang nasa loob. Nang lumabas si Klondike isang gabi para kumuha ng sigarilyo, nakasalubong niya sina Terrence at Sebastian na mga tauhan ng isang gangster. Hinahanap nila sa kanya ang flash drive na ibinigay ni Klondike kay Frank, ngunit nagsinungaling siya sa kanila at sinabing wala sa kanya ang hinahanap nila. Malinaw na hindi naniniwala ang 2 thug sa kanya kaya nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Sa kasamaang palad, naging masama ang mga bagay na ikinamatay ni Klondike. Tumakbo si Frank sa morgue upang makita ang katawan ni Klondike sa sandaling malaman niya ang pagpanaw ng kanyang matalik na kaibigan. Medyo nanginginig, hiniling niya sa pulisya na imbestigahan ang pagkamatay ni Klondike at hanapin ang mga taong pumatay sa kanya. Dito pumasok ang nakakalitong bahagi. Isang gabi, huminto sa kanyang bahay ang kaibigang pulis ni Frank na si Officer Malart. Nagsusumikap si Opisyal Malart na kumbinsihin si Frank na ang mga pulis ay nagtatrabaho ng taos-pusong pagsisikap na subaybayan ang pumatay kay Klondike. Gayunpaman, napanood ni Frank sa kalaunan ang balita at natuklasan na mas mabilis na nalulutas ng pulisya ang iba pang mga krimen. Nabahala siya, lalo na nang masaksihan niya na hindi nila pinapansin ang kaso ng kanyang matalik na kaibigan sa istasyon ng pulisya. Dumating si Frank sa conclusion na ang paglutas ng misteryong ito sa kanyang sariling mga kamay ang tanging pagpipilian. Hindi na siya makatiis na hintayin na kumilos ang mga pulis. Nagsimula nang mag-imbestiga si Frank. Sa una, siniyasat niya ang eskinita kung saan binaril si Klondike. Tumingin-tingin siya sa paligid at natuklasan niya ang isang locket na may larawan ng isang babae sa loob at ilang basyo ng bala na sa tingin niya ay maaaring isang pahiwatig. Ipinaalam sa kanya ng lalaking nagtatrabaho sa pawn shop na si Terrence ang may-ari ng locket nang dalhin niya ang basyo ng bala at locket doon. Nasa loob ng locket ang litrato ng asawa ni Terrence. Mabilis na tumungo si Frank sa address niya para hanapin ang tinatawag na Terrence na ito. Gayunpaman, wala si Terrence sa bahay at sinabi ng kanyang asawa na wala siya sa isang buong linggo. Ibinalik ang locket sa asawa ni Terrence, tinanong ni Frank kung nasaan siya. Ayon sa asawa ni Terrence, naglalaro siya lagi ng basketball sa isang park kasama ang ilang kaibigan, kaya sumugod si Frank sa park na iyon. Pagdating niya, nilapitan niya ang ilang lalaki na naglalaro at tinanong sila tungkol kay Terrence. Iniisip na baka alam ng mga kabataang iyon sa park kung nasaan si Terrence.
Sa halip na tulungan siya, sinimulan ng mga lalaki na pagtawanan si Frank. Nairita talaga siya, kaya binigyan niya sila ng magandang pambubugbog bilang resulta. Sila pala ang mga kaibigan ni Terrence. Nang sabihin sa kanila ni Frank na tigilan na nila ang panloloko, ibinunyag nila na hindi talaga nila alam kung nasaan si Terrence. Gayunpaman, binanggit nila ang isang lalaki na nagngangalang Ronaldo na maaaring alam ang katotohanan dahil malapit na magkaibigan sina Terrence at Ronaldo. Bumisita si Frank kay Ronaldo sa bahay at nakilala ang kanyang kasama sa kwarto. Ipinaalam sa kanya ng kasama sa silid kay Frank na madalas na pumupunta si Ronaldo sa isang bar na matatagpuan sa kabilang bahagi ng bayan. Pumunta doon si Frank, ngunit sa bar, sinalubong siya ng ilang lalaki na hindi gusto ang kanyang presensya. Kinailangan niyang ilagay ang ilan sa mga ito sa kani-kanilang mga lugar dahil napupuno na siya. Sa kalaunan ay nahanap ni Frank si Ronaldo at binigyan siya ng isang maliit na pananakot sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanya na ibunyag ang lokasyon ni Terrence. Kalaunan ay nalaman ni Frank na si Terrence ay nakikipagkita sa isang babae na ang pangalan ay Tanya. Lumipat na tayo ngayon kay Panther, ang makapangyarihang boss ng gangster. Sa totoo lang, siya ang amo ng dalawang lalaki na pumatay kay Klondike, sina Terrence at Sebastian. Si Panther ay may seryosong pakikipag-usap sa tiwaling politiko ng bayan, si Major Williams. Si Panther ay nasa ilalim ng panggigipit mula sa alkalde na hanapin ang flash drive na ninakaw ni Klondike noon. Lumalabas na nasa loob ng flash drive ang ilang mahahalagang ebidensya ng hindi etikal na gawain at katiwalian ng alkalde habang siya ay nasa opisina. Lumalabas na si Klondike ay nagtatrabaho kay Panther noon, ngunit pinili niyang umalis at gumawa ng isang mapanlinlang na hakbang. Pinagtaksilan niya si Panther sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mahalagang flash drive ni Major Williams at itinakas ito. Si Martin, na isang batang kapitbahay, ay nagbigay kay Frank ng ilang tulong habang siya ay nasa kanyang misyon. Ang kanilang layunin ay upang matuklasan kung ano ang nakaimbak sa flash drive na iyon. Bumisita si Frank kay Tanya, na nagtatrabaho sa isang massage parlor isang gabi. Wala siyang nakuhang impormasyon nang tanungin niya ito tungkol kay Terrence. Si Frank ay gumawa ng palihim na desisyon na sundan siya pauwi mula sa trabaho. Kalaunan ay nahanap na ni Frank si Terrence matapos palihim na pasukin ang tahanan ni Tanya. Upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kung sino ang nagutos na patayin si Klondike, medyo nagmatigas siya sa kanya, kaya nagpa siya si Frank na pahirapan siya, dahil si Terrence, na dapat ay magbabahagi ng impormasyon, ay hindi umiimik. Bahagya niyang sinugatan si Terrence sa pamamagitan ng pagpilit sa kamay niya sa grinder sa kusina. Mukhang gumana iyon, dahil sa huli ay inamin ni Terrence ang katotohanan. Nang umamin na siya, nalaman natin na nahaharap si Klondike sa isang malaking problema, kinalaban niya ang makapangyarihang nagbebenta ng droga na nagngangalang Panther. Lumalabas na kinuha ni Klondike ang flash drive na iyon na tinatalakay natin at nagnakaw ng ilang uri ng impormasyon tungkol sa ilegal na pangungulekta ng langis ni Major Williams sa kapitbahayan. Umuwi si Frank para maghanda pagkatapos kay Terrence at sinabi pa sa kanya kung saan makikita ang Panther na ito, ngunit nakarinig siya ng kaguluhan sa lugar ni Martin habang siya ay papunta para harapin si Panther. Ang ina ni Martin, na si Amber, ay nakakaranas ng isang nakakakilabot na relasyon sa kanyang marahas na asawa. Si Frank ay namagitan upang iligtas siya mula sa kaguluhan. Inimbitahan ni Amber si Frank para sa tanghalian dahil siya ang bida. Hindi pinalampas ni Frank ang pagkakataon. Nagbihis siya, pinaliguan ang sarili, at nakakamangha ang amoy. Naging komportable ang mga bagay-bagay sa panahon ng tanghalian, at nang malapit na silang maghalikan, pumasok si Martin Jr. Habang inaayos ni Frank ang pintuan sa harapan ng bahay ni Amber, iginiit ni Frank na manatili sila ni Martin sa kanyang bahay. Ibinigay ni Frank kay Officer Malark ang flash drive sa sumunod na araw, pagkatapos ay sinundan niya si Panther sa kanyang pinagtataguan. Nang malaman ni Panther na hinahabol siya ni Frank, inutusan niya ang kanyang mga alapores na tambangan si Frank kung sakaling hindi niya ibigay ang mahalagang flash drive. Natagpuan ni Frank ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Siya ay dinaig ng gang ni Panther at bumagsak. Matapos siyang mahuli, nagsimula silang gumawa ng ilang nakakakilabot na mga bagay sa pagtatangkang pilitin siyang ibunyag ang lokasyon ng flash drive. Sa pagtatangka na makipag-usap sa kanya, itinali pa nila siya sa isang electric shock device. Kahit na siya ay labis na nasaktan, hindi siya sumuko. Gayunpaman, natuklasan ni Panther ang tirahan ni Frank at nagpa siya na magtungo doon. Naniniwala siya na marahil ay itinatago ni Frank ang flash drive doon sa kanyang mga mahal sa buhay. Bago tumakbo si Panther sa kanyang bahay sa pag-asang mahahanap ang flash drive, inutusan ni Panther ang kanyang mga tauhan na pahirapan siya. Gayunpaman, nakatakas si Frank sa kanyang mga tauhan.
may maliit siyang posporo na ibinigay sa kanya ni Amber. Sinindihan ni Frank ang posporo at inihagis ito patungo sa ilang kalapit na mga drum ng langis na nagsunog sa buong lugar at nagsimula ng napakalaking pagsabog. Sinubukan ni Panther na tumakas, ngunit hinabol siya ni Frank bago pa siya makalayo. Pareho nilang sinimulan ang nakakatuwang paghabol na ito pagkatapos magnakaw ng mga boss na talagang puminsala sa iba pang mga sasakyan sa proseso. Sa huli ay nabangga ang pareho nilang boss. Hindi pa rin sumusuko si Frank ngayon. Patuloy niyang hinabol si Panther sa paglalakad hanggang sa mabangga niya ang dalawang siga sa bus noon sa daan. Sinusubukan ng dalawang lalaki na ito na mag-film ng isang video sa kanilang cellphone habang binubugbog si Frank sa pag-asang makakabawi, ngunit ipinakita sa kanila ni Frank kung sino ang boss at hinabol sa halip si Panther. Nang tuluyang makarating si Panther sa bahay ni Frank, naroon si Amber. Habang pinagbabantaan siya ni Panther na ipakita ang flash drive, dumating si Frank sa tamang oras upang iligtas si Amber. Nang nag-away ang dalawang ito, napunta ito sa harap ng bakuran. Tumalon si Amber sa likod ni Panther sa pagtatangkang pabagalin siya habang si Panther ay naghahandang atikihin muli si Frank. Sa gitna ng laban, nakalamang si Frank at nagkaroon siya ng pagkakataon na talunin na ng tuluyan si Panther. Matapos mahuli si Panther, ang sitwasyon ay naging mas nakakaintriga nang si Major Williams ay dinala din sa kustodiya. Tingnan mo nga naman, ang kanilang mga masasamang gawain ay isiniwalat ng media. Sa pagtatapos ng kwento, sina Martin, Frank, at Amber ay makikitang masayang-masaya na magkakasama. Ang moral lesson sa kwentong ito ay huwag mamaliitin ang matatanda. Sa halip ay igalang sila dahil hindi natin alam kung ano ang kanilang kayang gawin. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.